syempre, welcome po sa segment ng SSS Boss Believe Kami Sa'yo. Kung last week, JC, napag-usapan natin yung mga benepisyo na nakukuha ng overseas Filipino workers. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang aksyon ng SSS tungkol dun sa mga delinquenteng employers. Employers, no? So, to be clear, employers, hindi employees. No? Yes, kaya para bigyan po tayo ng impormasyon tungkol dyan, makakasama po natin ang ating very special guest this morning, si Attorney Santiago Agdepa, ng Assistant Vice President po ng Operations Legal Department ng SSS. Good morning po, Attorney. Magandang umaga, Attorney. Good morning to everyone. Good morning, sir. Siguro, sir, umpisahan muna natin. No? Ano ba, sir, yung mga violations na posible no? Para sa isang employer when it comes to the Social Security Law? Ito yung mga violations ng mga employers. Number one, yung non-registration with the Social Security System before the start of his operation. Pangalawa, yung non-remittance of the SSS contributions. Pangalawa, yung hindi nila pag-present ng mga work records upon inspection by the SSS. And lastly, yung non-compliance with rules and regulations na ginawa ng aming Social Security Commission. Although, sir, Dayan, actually, sir, as far as we know, kailangang i-report no, ng employers under the Social Security Law yung mga employees nila na covered employees. Tama ba, sir? Yes, tama yun. Dapat ang employer, i-report niya yung employees niya within 30 days from employment. May SSS form doon na dapat i-submit ng employer. Ilagay niya yung pangalan ng empleyado niya, the positions, the salaries, at saka yung kailan nag-start na magtrabaho. Actually, JC, kasi mandato rin na ang mga employers ay meron silang karampatang contribution para for SSS. Ito yung tinatawag na meron silang hatian, which is 70% and 30%. 30% i-cover po ito ng employee. Tapos 70% naman sa employer. Ano po kapag nag-fail po ang employer na magpasa ng contribution ng mga empleyado niya, ano pong mangyayari? Una-una, maapektuhan yung mga benefits na dapat ma-receive ng member. At the same time, mape-penalize yung employer for non-payment ng contributions. Dito may penalty na 3% per month from the time the contribution falls due until it is paid. Tapos kakasuhan pa namin siya ng violation ng Social Security Law. I believe, sir, nasabi nyo, as early as, kunyari, hindi po nakapag-contribute, kunyari, 1 month, pinapadalan ho na kaagad ito ng billing statement and demand letter? Yeah, tama yan. Pag makita ng SSS na may delinquency na kaagad, magpapadala yung account officer through the branch head ng billing letter, binibigyan niya yung employer ng 15 days para mag-settle. Kung wala pa rin positive action, gagawa na naman ng isang demand letter. Binibigyan niya yung employer ng 5 days. After that, kung wala pa rin, then i-refer na yung account sa legal unit namin for legal action. And by legal action, you mean, sir, diretso na sa pagsampa ng kaso sa korte? Tama ba, sir? No, mabait kami. Magpapadala ulit yung lawyer ng demand letter. Bibigyan namin siya ng 10 days to comply. Pag wala within 10 days, then i-file na namin yung complaint sa prosecutor's office. But with this third demand letter, klaro na legal department na yung nag-handle, no? Pipirma na yung mga pangalan namin doon. Right, sir. Sir, kamustahin natin, ilan po ba ang mga nagmo-monitor na empleyado at abogado for SSS compliance ng mga employers? Marami. Mga 450 yung account officers namin na nagmo-monitor ng compliance. Kami naman, 49 lawyers kami nationwide na ang trabaho namin ay mag-file ng complaint at mag-prosecute ng mga delinquent employers. Sir, I believe na kwento niyo po sa akin kanina, meron kayong nahawakan na parang kaso na halos 10 years ay ang kumpanya hindi siya nakapag-contribute para dun sa mga empleyado niya. Paano po yung naging proseso at paano po patuloy lang po na every month 3% and 3% penalty? Yeah, unfortunately, ganun ang batas eh. Hanggang hindi mo mabayaran, 3% penalty. So 10 years yung nakita namin na hindi nagbayad ng contributions. Kaya naging millions na yung binayaran niya. Oo, sir. With this, ang mangyayari, aside from the 3% na penalty, meron pa ba tayong iba pang penalties? Yeah, pag nakasuhan ka na at saka na found guilty ka, ang penalty dito ay ganito, fine ng multa na 5,000 up to 20,000 pesos. Then, ibibilanggo ka pa ng 6 years and 1 day to 12 years. Tapos pababayarin pa sa iyo yung unpaid contributions at saka yung 3% penalty. At yung pagbibilanggo, sir, yung mabibilanggo ay yung board, ganun po ba? Or yung manager? Pag ang business is sole proprietorship, yung may-ari. Pag partnership naman, lahat ng partners. Kung corporation naman, it
can be the president, yung general manager, pati na yung directors ng board. At speaking of na bilanggo, JC, kanina nakwentuhan ko si attorney, meron ng dalawa na na-convict noong 2012, tama Yes, po? noong 2012, may dalawa kaming convictions. Yung isa, may-ari ng computer company, at saka isa naman, manager ng janitorial services. So, importante talaga yung mga employers natin dyan, meron silang monthly contribution para sa mga empleyado nila. Kasi kawawa naman na nagtatrabaho talaga sila mabuti. Sana maibigay sa kanila yung karampatang benefits. Kasi once na hindi makapag-contribute, pati yung benefits ng mga employees Exactly. nagsasuffer. Actually, yun nga rin yung gusto ko rin pag-usapan, sir. Yung epekto nung non-compliance ng employers sa benefits ng employees. Kasi you mentioned, sir, apektado no, yung mga benepisyo ng ating mga empleyado. Ano po yung mga epekto? Yes, tama yan. Pag kulang yung contributions, hindi makakwalify for entitlement for benefits under the SS law. Kagaya ng retirement benefits, dapat may 120 posted monthly contributions. Sir, paano kunyari itong empleyado na to, natatakot po siya pero gusto na dahil yung employer niya hindi po talaga nagko-contribute for SSS, ano po bang dapat nilang gawin? Ang SSS tumatanggap ng anonymous complaint or letter. Pwede niyang ibigay ito sa nearest SSS branch o kay sa office namin sa Operations Legal Department o yung Member Relations Department sa main office namin. Actually, sir, ano yung mga documents na kailangan dalhin no, ng isang empleyado na may duda or may Yes. accusation no, na hindi nagko-comply yung kanyang employer? If possible, magdala ng proof of employment kagaya ng company ID o yung payslips niya. Pero okay lang kung wala. Ang nire-require namin sa kanya ay mag-sworn statement siya, pirmahan niya yung sinuumpang salaysay, then pwede na yun para mag-conduct kami ng investigation. Pero itong sworn statement, sir, to be clear, ay pwedeng anonymous. Tama ba, sir? I mean, it can be confidential, right? Confidential yung sinuumpang salaysay. So, sir, tanong ko lang, ano po ba yung mga dapat na dokumentong dalhin ng mga employer kung kailangan mag-apply for SSS para doon sa mga empleyado nila? Para sa empleyado nila, wala naman, just fill up the SSS form na ilagay lang niya yung pangalan, then yung positions nila, then yung start ng pagtrabaho nila. Sir naman, for inspection, ano po yung mga tinitingnan ng SSS sa mga bawat kumpanya para malaman na talaga nagko-comply po sila doon sa rules po ng SSS? Ang mga work records na dapat nilang itago for 10 years from date of transaction, yung payroll, yung books of accounts. So dapat nilang i-retain yan for the next 10 years. Kasi pag hindi mo may pakita yan, violation yan ng SSS law. Right. Sir, actually, I was wondering, sinabi nyo kanina, 2 convictions noong 2012. Gaano katagal yung naging kaso nito? Madali lang ito kasi hindi talaga siya nakapag-settle eh. Ang policy kasi namin ganito eh. Nagpa-file kami ng mga over 1,400 cases a year. Wow, okay. Namin, pag once na mag-settle yung employer, hinihinto namin yung prosecution for the following valid reasons. Una-una, para ma-credit kaagad yung contribution sa account ng employee para ma-enjoy niya yung benefits. Naman. Kasi pag kukunin mo yung final conviction from the lower court to the Supreme Court, matagal yun. I-hold ng korte yung bayad. Oo, hindi magbabayad yung employer. In the meantime, yung member hindi makaka-entitle sa benefits. Sir, meron po ba kayong any programs or campaign para po mas mapaigting, para ma-actionan or masolusyonan yung mga delinquenting employers? Yes, may monthly seminars kami for employers na kinukonduct ng Member Relations Department. Doon dinidiscuss yung employer obligations at saka mga administrative requirements na dapat nilang gawin. So, sir, kapag kunyari nagbabayad monthly contribution yung isang employer sa kanyang empleyado, paano po kapag kunyari umalis na siya doon sa employer niya? Paano po ang mangyari? Maari pa rin po ba niya ituloy ang kanyang SSS? Pwede siya maging voluntary member. Bayaran lang niya voluntarily yung mga monthly payments. And in the same way, sir, ang mangyayari ay, kunyari kung voluntary member ka, tas na-employ ka, ganun lang, madali lang din yun, sir, no? Na magiging employee status ka. Balik ka na naman sa employee status.
So JC, nakita natin yung importansya talaga ng SSS benefits sa ating buhay, no? All throughout ng mga episodes na napag-usapan natin, Right. talagang kung gaano ka-importante, ma-secure rin ang ating future, lalo na yung ito nga na sana po yung mga employers ay tumupad sila dahil kung gaano kahalaga nakita naman natin, di ba? At saka, yun nga, no, tulad ng sinabi mo, Dayan, yung mga empleyado yung pinakatalo no, kapag hindi nagbayad yung mga employers. At saka hindi naman mabigat, 70-30 naman sila. So hati Tama. naman sila ng employer nila. So, yun nga, no, para sa ating mga employers, sana po talaga ay sumunod tayo sa batas. Naku, 1,400 cases po a year Yes, so- ang fina-file. Ibig sabihin, ganun karami ang mga delinquenteng Oo. employers. So sir, anonymous letter or maari pong ipadala ng mga empleyado, mayroon po ba silang site na pwede nila bisitahin para magkaroon muna sila ng karampatang impormasyon bago po sila magsulat? Or Yes. ng lakas ng loob, baka of course, JC, natatakot sila eh. Baka matanggalin sila ng trabaho. Yeah, ang suggestion ko is pumunta sila sa website namin, www.sss.gov.ph. Tapos i-open nila yung my.sss. Tapos magpa-register sila doon. Kasi once na-registered ka, ma-access mo na yung records mo sa SSS anytime. At doon mo makikita, sir, kung nagbabayad ba no, yung employer mo Yes. Para doon sa iyong contributions. Yeah, tama. Kapag ba, sir, hindi nag-reflect doon yung contributions, talagang dapat magduda na yung empleyado at mag-file na siya ng anonymous complaint? Yes, dapat. Dapat i-report na niya sa akin, dun sa account officer namin, para mag-conduct kami ng investigation. Actually, Alright. JC, within 30 days na hindi nakakomply yung employer, dapat mag-report na po. Tama? Yeah, tama yan. Tsaka sir, may advice po ba kayo na maibibigay dun sa doon na napapansin na nila yung employer nila hindi nagko-comply? Meron po ba kayong tips or advice para sa kanila? Yeah, ang advice ko is pumunta ka agad sa nearest SS branch, then ireklamo na kaagad. Okay, sumulat sa amin sa Member Relations Department o kaya sa office namin sa Operations Legal Department. So ayan po, para dun sa mga natatakot, pwede po kayo mag-send ng anonymous letter o kaya kung gusto niyo po muna magkaroon ng karampatang impormasyon, maaari po muna kayong bumisita sa www.sss.gov.ph. Or puntahan no, si Attorney Agdepa sa SSS. Oo. Very approachable Very naman approachable si at Attorney. talagang tutulungan niya kayo sa mga ganyang problema. Alright, Attorney, meron po ba tayong final message para sa ating mga viewers? Well, sa mga employers, ang directive kasi na sa amin ngayon is intensify legal measures for compliance by employers. So, ina-advise ko na umattend sila ng monthly seminars namin about employer obligations. Alright, maraming Thank you salamat, so much, sir. That sir. was Attorney Santiago Agdepa, ang Assistant Vice President ng Operations Legal Department ng SSS.